itong tina-target? So guys, tanawa guys, Raul Manuel, Kabataan Party List versus Tatay Digong. Dapat unahin ta dapat ang pagtrato sa resource person, no, kung imbitahon nila sa kwan sa house sa Quadcom, pwede naman dahil mag-unanig tubag nga magpilosopo si tatay kaya mo na pilosopo sila ni tatay, pero di ba, paminaw na to. Ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee, kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that there's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, Wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun? Ang question ni Raul Manuel, ang iyang conclusion niya, kaning pangmango ba, kaning pangkitid nga utak nga gihimo, alangan imuon ba na sa mga pulis nga ilang patyon lang nga wala sa listahan, kaning kitid kay utak nga very unprofessional, sabi niya dili presidente ang iyang katubang. Pero the good thing, si Tatay Digong bisag kabalo sa mga NPA ang kaharap niya, kaning professional gyapon sa mutubag ba, dili siya kuan kaning inito ng ulo pero mabot kaning niyang kuan lagi kakainiton siya ng ulo, impas siya si Raul Manuel ron. Pag meron palang nasama, sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yon kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade.
So, with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari doon, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman lahat po ba ng mga high value targets doon sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Di ba? Binango kayo nga ano ba statement. Again, it's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, ulan ka na. Yung, hindi ko trabaho. Hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-deviate na po dun sa do not tinatanong interrupt me natin. because I am answering Mr. Chair, the question. answer is not directly in line with the 1 minute question. suspension. Kaya gahay kay tatay di mo. Do not interrupt me, di ba? Di mani lang ang mga congressman. To remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi yung tanong natin kasi nung kinlalify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, eh, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan ay nalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama doon sa high value target. Tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair, para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. Binango kayo na question ba? You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo kong gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino, Miss Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, patay. Magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas. Pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga. Hindi kita bubuhay.
Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there doing about their duties, especially the police. Naawa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Na, Makapatay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? real talk. How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. Di ba? That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na, Walang kwentang tanong. ano ba, alam mo to sa totoo lang. Ito totoo lang ha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak na, totoo yan. Kaya, Yan yung sinasabi nila, totoo yan. Mr. Chair, Totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga innocent. Gano'ng makitan si Tatay din kung ginatripan niya na ga-interview siya kanong mga nana sabi kasi. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So, I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. O, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be No. Mga kalaban sa mga Duterte na, dili kalaban sa ni Duterte, kalaban sa Pilipinas. Taga-ICC po na si Conti. Noon ang perform kaning kuha nila na, kaning representative nila, mga traidor. presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of No. Katawan na ni Bilyo. Si Silvestre Bilyo. Katawa lang sa likod. the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chel. Simple lang po,
So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at Mo siya abogado pero otro po ni Manggo ko dagko lang ipon ani. Gibuli po ni tatay digong ni ba. sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list. Ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pang mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na bagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng May kay mag-flowering words. Sirain daw ang buhay ng kabataan pero siya dito recruiter para mahimong NPA. Tarantado ka Manuel. dating administrasyon, meron talagang problema doon. Meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police. Pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating resource person. Kaya ibig sabihin talaga Gusto niya ma-irritate si Tatay Digong ba? Gusto niya pa-high blood doon si Tatay. dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo ang nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos na ang term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po ba ang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, Oo. the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyong ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses. No apology. If I go to hell, so be it. Diba? Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila. Hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata.
you'd never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos naggunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga. Prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na't kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. Sir. So, Mr. Chair, ito Sir, na po yung huling tanong natin. Na, ara, sige. May I. Just interrupt you. Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank so you, that, Mr. we Chair. can Mr. proceed. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa Well, hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. Tawa He's ka going tawas. around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdigosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko kung maglapit yan dito, puro kriminal? Eh, magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos niyan, barilin ko. Wala problema sa akin yan. Pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po Ganun yun lang. kainuman. Mismo, lang yung presidential economic advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Salamat. Mayor, presidente, tapos mag ano-ano ka ng, ano lang, Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. thank you, Mr. Chair. Okay. I would like to direct